Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ang Los Angeles Lakers ay naghahanap ng 3-and-D wing player ayon sa report ni Mark Stein. Isang medyo confusing na balita considering na panay 6'8 wing players nga ang kinuha nila mula sa draft at free agency at hinayaan nila na umalis din si Dorian Finney-Smith. Ganun pa man kung ito nga ang hanap ng Lakers ay pwede natin ito mai-connect sa isa pang balita. Ang Philadelphia 76ers ay gustong i-trade si Kelly Oubre Jr. para makabawas sila ng sahod. Well, madami nga nakaabang sa kanya dyan, including ang Los Angeles Lakers. Nasasama din nga sa rumor si Andrew Wiggins, which is a good option. Subalit si Wiggins nga ay may sahod na 28 million ngayong season at 30 million naman sa sunod. Habang si Kelly Oubre Jr. naman ay may sahod lamang na 8 million per year. So konting difference sa level of play, subalit malaking difference o pinagkaiba pagdating sa kanilang sahod. At sa team na tulad nga ng Lakers na may Luka Doncic na, LeBron James at Austin Reeves, hindi mo na nga kailangan ng isa pang player na gagawa ng puntos mula sa off the dribble. Bagkus ang kailangan mo ay isang player na may catch and shoot ability, kaya mag-finish ng mga alley-oops, putbacks at gawin ng dirty work. Dahil ang reality ay isa lang nga ang bola at may 24 seconds lamang sa shot clock. Kayo ba mga kaibigan, mas gugustuhin nyo ba na kunin ng Lakers si Kelly Oubre Jr. na may sahod na 8 million per year? O ang mas magaling ng konti na si Andrew Wiggins na may sahod na 28 million next season at 30 million sa susunod na taon? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Anthony Davis. Last season nga ay naging parte siya ng pinakamatunog na trade sa buong NBA in a long time o probably the biggest trade of all time. Napunta nga sila ni Max Christie sa Dallas Mavericks kapalit si Luka Doncic. Subalit last season nga ay tila ba bigay na ang season na ito dahil sa mga injuries niya ni Kyrie Irving, Derek Lively, Daniel Gafford at iba pa sa kanilang mga key players. Kaya naman ang naging motto nga nila ay bawi na lamang next year, lalo na at less than 10 games lamang ang nilaro ni Anthony Davis. Ganun pa man patungo sa 2025-2026 NBA season, bukod nga sa hindi pa maglalaro si Kyrie Irving sa unang 4 na buwan at least dahil nagpapagaling pa ito sa kanyang ACL injury, si Anthony Davis ay hindi pa sigurado ang status sa season opener laban sa San Antonio Spurs at sa mga kasunod na game nito dahil nagpapagaling pa ito sa eye surgery na isinagawa sa kanya. Sa ngayon nga ay hindi inaasahan na magiging handa si AD para sa media day, training camp at pati na din sa preseason. Ganun pa man sa lalim nga ng lineup na meron ng Dallas Mavericks sa ngayon, with or without Anthony Davis and Kyrie Irving ay andun pa rin nga ang expectations na makapasok sila sa playoffs. Without Kyrie and AD, ang projected na starting 5 nila ay si D'Angelo Russell, Klay Thompson, number 1 pick Cooper Flagg, PJ Washington at Daniel Gafford o Derek Lively II. Ano ba ang masasabi nyo sa isa na namang injury ni Anthony Davis?